Maraming salamat, Steve. Sa puntong ito, bago po natin i-update yung bilangan, ay kasama po natin dito si Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. Kaugnay pa rin po ng issue na kinapapalooban ngayon ng COMELEC at itong bilangan. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Apo, dito po sa, yun nga po, itong issue ng Smartmatic, sa tingin niyo ho ba talagang nagka-problema totally yung integridad po, particular sa vice presidential race ito pong nakaraang election? Sa paggalaw niya ng hashcode, at dahil may nakalagay sa hashcode question mark, sabi niya ni Marlon Garcia ng Smartmatic na cosmetic ano lang naman daw, change yung ginawa niya dahil may error. Wala namang naka-alter o nakapagpalit ng boto. So, in terms of integrity ng boto ng tao, wala namang ganong resulta. So, salamat sa Diyos. Pero yung sinasabi ko nga, na hindi niya dapat ginalaw yun, na wala siyang pahintulot sa amin. At ang aming representative po dyan ay si Commissioner Christian Robert Lim. At sinabi ni Commissioner Christian Lim na wala po siyang pahintulot na galawin yung hashcode na yon. Kahit na gaano pong kaliit na pagbabago dyan, kahit tuldok lamang, ay pag-aari po yan ng Commission on Elections, hindi po nila pag-aari yan ng Smartmatic. Kami po ang principal nila, sila po ay amin lamang kinontrata para gumawa ng automated election system na yan. At pananagutan po namin yan sa taong bayan, kaya kami kailangan mag-istrikto dyan. Kaya ngayon meron na kaming stay away order dyan sa mga taga-Smartmatic, lalo na yan si Marlon Garcia. Pinirmahan na ni Commissioner Christian Robert Lim kanina ang isang order para sa Smartmatic na lumayo sila sa CCS at bawal na po silang gumawa ng kahit anong pagbabago o anumang mga galaw na hindi sila humihingi ng pahintulot sa NBank o kay Commissioner Christian Robert Lim. At kung anuman pong mga gagalawin nila dyan, hindi po nila maaring gawin na walang physical na naka-supervise o nakatayo dyan at tinitingnan ang ginagawa nila na isang commissioner. Isa sa amin dapat ang naka-supervise kung may gagalawin pa sa sistema nakakailanganin. Kaya ang tinatawag po namin dyan ay stay away order sa Smartmatic. Yun nangyari ho ay yun nga, parang naging basehan ng reklamo ni Senator Bongbong Marcos at isa pong sa mga demand ay kumbaga maging manual yung bilangan para sa Vice President. Ano pong pananaw ng COMELEC dito? Ay hindi naman po natin pwedeng ulitin na yan kasi naka 96% na tayo ng presinto O sabihin na natin, may nag-Twitter sa akin kanina na nung na-discover daw yan na may pinalitan dyan sa hashcode na sa question mark, ay mga 80% pa lang ang pasok ng mga boto. Wala naman hong pagbabago kasi sa accuracy at integrity ng mga votes, kaya hindi naman ho kailangang bilangin natin uli. Kung maaari po, yung hinihiling ko kahapon pa sa mga abogado ni Senator Marcos na ipunin po ninyo yung mga ebidensya at ano po ninyo sa amin, ipakita nyo sa amin kung talagang kinakailangan ninyong stop yung quick count na ginagawa ngayon ng PPCRV. At kami din po sa COMELEC, nag-usap ngayon ang NBank na meron po kaming sarili naming ginagawang audit. Kaya hindi po kami what do you call in Ilonggo, salig sa Smartmatic. Kasi pananagutan namin ito sa sambayan ng Pilipino. Kaya nung lumapit nga po uli yung Marlon Garcia dun sa CCS, ay pinalayas na siya. Hininto po siya at pinaalis siya ni Commissioner Arthur Lim. At kung maaari pong kung kailangan pong 24 hours kami ang mga commissioner, tatayo kami, gagwardya lang dyan sa CCS na yan, gagawin namin. Kaya wag naman po silang, maawa na lang po sila sa amin kasi yung iba ho sa amin senior na. Ma'am, yung pangyayari... pero kung kailangan, sabihin ng taong bayan, abay, kailangan commissioner ang nakagwardya dyan, hindi pala pwedeng mga empleyado lang ng COMELEC, gagawin po namin yun. At meron na po kaming kanina, upon may motion, napasa na po sa NBank na gumawa kami ng komite na to investigate
ng itong pangyayari ito. At kahit na po ang mga empleyado ng COMELEC ay kailangan din pong maimbestiga. Kaya ang Director ng Law Department, si Attorney Kasingal, at ang Director ng Human Resource Development, si Attorney Margaret Ching, sila po ang na-appoint namin na magiging mag-head ng Committee on Investigation dito. Apo. Pero ma'am, halimbawa po yung kung sinasabi nga po na Smartmatic na wala naman na bago sa kahit binalitan yung hash code, meron po bang third party, halimbawa kahit hindi man sa Pilipinas kundi sa abroad, na maaring kumbagay mag-forensics nitong itong ginalaw po nila para talaga ma-examine at mawala yung duda ng taong bayan? Meron po bang hindi naman kami pwedeng magpagalaw niyan sa ibang tao. Kasi nga, hindi naman ninyo pwedeng pasukin yung sistema namin. Kasi, malay ko ba kung sino nagbayad sa inyo? Apa. Di ba? Ayan galit. Ayaw ko na magalit. Kayo. Huwag na kayong magalit, ma'am. Ayaw ko nagagalit. Pero ma'am, yung naunang nalaman ko yan, na-surprise na sila na hindi ako nagalit eh. Kasi nagko-cross-examine lang naman po ako. Apa. Hindi po ako nagagalit, kaya lang po, para naman po ma-feel ng sambayanan na kami talaga po ay syempre, we have reached also the limits of our patience. Ang laki-laki na nga ng bayad. Alam nyo naman ako na muntik na akong mag-no dyan. Ang kapal-kapal ng aking separate opinion dyan sa kontratang yan. Kaya ngayon po, hinihimay-himay na namin ang kontrata ng Smartmatic. Kung kailangan po na bawasan yung kanilang performance band dahil may nag-breach sila ng aming protocol, ay gagawin po namin yun. Depende po yun sa botohan sa loob ng NBank. Ma'am, nung sa araw mismo ng eleksyon, meron nung isang hotel room na pinasok sa Novotel sa Cubao. Kuryente naman yun, Jinky. Pero kuryente naman yun. Ang sinasabi ho doon, parang PPS-CRV ang nag-report noon, di ba? ang sinasabi sana naman po yun ang sinasabi ko. Ang ganda-ganda na ng takbo. Kailangan naman po verified naman yung mga information natin para hindi naman yung knee-jerk reaction. Pero nagkaroon ho ba ng malalimang investigasyon doon? Kasi yung sinasabi takbo doon sa Novotel, sabi may mga VCM daw kami doon. Wala naman, kuryente. Ang hinihiling po namin, ako, na sana po ang PPCRB ay mag-file na po ng report tungkol dyan para kasama po ito lahat sa documentation ng mga problema at mga lessons learned sa eleksyon na ito. Para sa susunod po na eleksyon, anticipate na natin kung ano naman po ang mga problema pwede nating maiwasan. Bilang Pangulo po, anong mensahe niyo po sa mga kababayan natin, sa lahat ng mga Pilipino na nanonood po ngayon? Huwag po kayong mabahala at yun pong nangyari, nag-glitch, ay hindi po yun naka-apekto sa pagbilang ng boto ninyo. Huwag po kayong mabahala at hanggang ngayon ay matiwasay ang pagpasok ng mga certificates of canvass. Papagawa na po kami ng running total po ngayon ng mga certificate of canvass at ilalabas yan sa screen at syempre ilalabas din yan sa media para po ang mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa ay alam kung ano ang status ng kanilang pagbilang ng kanilang boto. Kaya please be patient. Nandito na po kami pang 5 araw na po ito. Namimiss ko na ho talaga ang aso ko. Hindi pa kami nakaka-uwi. At hindi ho kami uuwi hanggang matapos ho ito. At sinabi sa akin ng ibang commissioners na baka sa Tuesday daw po makaproclaim na kami ng senators. Pero at the latest sa Huwebes. So huwag po kayong humiwalay sa amin. Tulungan niyo po kami, panalangin niyo po ang inyong Commission on Elections. Sabayan niyo po kami, nihiling po namin ang taong bayan na tulungan niyo po kami, sabayan niyo kami, huwag niyo kami iwan kahit sa panalangin lang. Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, si Commissioner Guanzon, Rowena Guanzon ng COMELEC. Maraming salamat, ma'am. Salamat.